Nambaliktad na ang sitwasyon dito sa ang dating ay pro-Duterte Congressman Leandro Libiste ng unang distrito ng lalawigan ng Batangas. Maliban sa siya hindi na kinampihan ng kahit sinong congressman from Batangas, kung di ako nagkakamali, 6 na distrito, 6 na congressman, walang sumuporta sa kanya. Sa kanya sinasabing vote buying ang ginagawa ng mga politiko tuwing eleksyon. Pero meron pong nag-viral, pero hindi ko na ipapakita sa inyo dahil alam nyo kasi yung ganyang mga video, posibleng tao niya ang kumuha. Exclusive sa kanila yan. Pag ginamit natin yan ng walang pahintulot sa kanila, pwede tayong kasuhan. Kaya ating warning na rin ito sa mga gumagamit ng video na di umano'y kitang-kitang namimigay ng pera, nagpapila si Congressman Libiste sa kanyang mga kababayan dyan sa Nasugbu, Batangas ba o dyan ho sa kanyang distrito. Ako naniniwalang tao niya yan o kung sino man ang kumuha niyan, kung wala ho silang pahintulot, labag po yan. Yung tinatawag na Data Privacy Act, nasa batas yan, at saka ho pwedeng maging cyber libel yan pagka ho i-deny nila. Kaya hindi ko na ipapakita. Pero nag-viral na yan dahil may mga grupo na baka hindi alam yung posibleng sila yung mabalikan, kaya nila ginawa. Ako, nakita ko, may nag-forward sa akin, pero hindi ko pwedeng gamitin ang video. Ikukwento ko sa inyo, mali po yan. Talagang nagpapila siya at namimigay ng pera. Hindi ko alam kung vote buying yun. Pero malinaw na siya yung nagpapila ng tao at namimigay ng tig 500 piso. Kung yan ay pa-birthday niya o pa-fiesta niya yan o siya naging Santa Claus, nasa kanya yon. Kaya yung issue ng vote buying, ayan ngayon ang trabaho ng COMELEC. Kasi ang COMELEC ang meron jurisdiction, karapatan, kapangyarihan kung na para magdetermina kung ito'y vote buying o hindi. Yan po yan. Pero kitang-kita talaga. Kaya ho, pumutok ang isyong ito dahil nag-speech itong batang Libiste na anak ni Loren Legarda, Senador Legarda, sa Kongreso at inakusahan niya ang kapwa niya, congressman. Pinangalanan niya ang mag-asawang Recto, Executive Secretary Recto, Governor Vilma Santos Recto, at iba pang politiko. Kaya ho, pumutok yan. Tapos ngayon siya yung nag-viral na namimigay ng pera. Hindi ko sinabing vote buying, pero siya merong dapat ipaliwanag. Kasi sabi ng COMELEC, ito ay basehan na para kailang silipin kung talagang vote buying ang kanyang ginawa. Matindi. Ano ha? So, hindi ko alam kung anong gustong palabasin itong si Libiste. Ang kanya man sinisira ay mga politiko lang sa lalawigan ng Batangas, pero parang hindi dahil sabi niya, ang mga politiko ay gumagawa ng vote buying. Kaya nagalit ang mga kapwa congressman. Di ba may balita nga sobrang gigil ni Richard Gomez, congressman ng 4th District ng Leyte. Ng Leyte gusto niya talagang sugutin at gusto niya sapakin itong si Libiste dahil sinabi niya mga politiko, di damay-damay sila. Sabi niya dito sa bulwagang ito, sa kongresong ito, ang mga politiko ay gumagawa ng vote buying para manalo. O ba, talagang general accusation, mabigat po yun. Kaya nagagalit yung ibang congressman. Actually, pwedeng isa lang yan sa ethics committee kung may magrereklamo para siya disiplinahin. Kasi ang kanya sinisira, hindi lang individual congressman, kung hindi yung institusyon, ang kongreso. Lahat tayo may karapatan na magsabing korap ito, korap yung gobyernong ito. Pero kung walang ebidensya, basura lahat yun. Dahil madaling magparatang, madaling mag-akusa, ang pagpapatunay ay ibang isyu. Kaya doon sa paratang na yan, nasira na ang imahe ng Kongreso. Paratang pa lang, nasira na ang imahe ng individual congressman. Kaya merong ground ang kahit sino na mag-file ng complaint sa Ethics Committee ng Kongreso para madisiplina. Dahil yan ang trabaho ng Ethics Committee. Magdisiplina, mag-warning, magbigay ng kaparusahan at pagtatanggal kung kinakailangan sa kanilang mga membro. Kaya yun po yung issue yan. Walang personalan po, issue lang ito. Totoo bang namigay ng pera? Totoo na mayroong video na namimigay siya ng pera. Pero yung by vote buying o kung ano. Pagka kasi parang nagbawas lang siya ng pera, parang namigay siya ng pera, pamasko, hindi yan vote buying. Pag yan ay naging ugali niya na pamimigay ng pera, kung gusto niya mamigay sariling pera niya, hindi pa rin vote buying. Pero kung panahon ng kampanya at panahon na siya ay nag-file ng Certificate of Candidacy at opisyal ng kandidato, ayun na yun. Doon papasok ang vote buying.
pag ito'y ginawa during campaign period, sa nakapaloob sa panahon ng kampanya, vote buying yan. Pero kung ginawa o regular na ginagawa ng walang okasyon, may okasyon man o wala, yun ay hindi magiging vote buying. Pero kasi nandun ho yan sa batas ng COMELEC. Pag ikaw ay nag-file ng Certificate of Candidacy, tapos opisyal na ang kampanya, tapos doon sa panahon ng kampanya, namigay ka ng pera, yun ay kikonsidera na vote buying. Pero kung halimbawa Pasko, bagong taon, birthday mo, namigay ka ng pera, piyesta, namigay ka ng pera, wala namang eleksyon, hindi yun vote buying. Para lang maliwanagan nyo. Kaya hindi ko pwedeng gamitin yung video yun dahil hindi pa rin sigurado ang COMELEC kung vote buying yun. Hindi ko sinabing fake yung video, hindi ko sinabing kung ano, kaya hindi ko pinapakita. Nag-iingat tayo dahil alam natin ang mga ibang batas o mga batas na pwede hong gamitin nila para balikan. Kaya bilib din ako doon sa ibang mga vlogger na nanggagamit ng ganyan mga video na walang approval yung tao. Delikado yan. Kaya marami nakakasuhan Tama yung paniniwala ng NBI. Dapat ang social media maayos, maingat na ginagamit. Hindi yung puro lakas ng loob ang inyong kasangkapan na akala nyo lagi kayong tama. Delikado po yan. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Paalaala lang po yan. Lagi naman ako nagpapaalaala ng ganyan. Hindi po yan pagyayabang. Pagtulong ko na rin kung kailangan nyo ng content, kailangan nyo ng maraming viewers, pero ilagay nyo sa lugar. Naglabas ka nga ng video, wala namang pahintulot ng may-ari, nakasira ka sa reputasyon ng may-ari ng video, yari ka. Nandyan yung cyber libel, nandyan din po yung Data Privacy Act. Mga batas po yung pinapairal. Okay? So, for information, for education lang ang ating mga topic. Walang personalan. Ang mag-iisip na kayo na may personal o bumabatikos kung kanino kasi hindi nila gusto yung aking topic. Dahil hindi pumapabor sa kanila. Expected na yan, magagalit sila. Pero hindi ako pwedeng sumunod sa inyo. Ang prinsipyo at ang aking paniniwala kung ano yung totoong balita, yun ang aking hinihimay-himay at ipinapaliwanag. Hindi naman ho ang balita basta pinupulot. Inaaral ito, tapos panindigan ito. Kaya hindi ako nangongopya. Kung walang sapat na basihan, bakit mo kukopyahin? Delikado yan. Kung ano ang nangyari, yan ang ating pinag-uusapan dito sa aking mga channel. Pahabol lang natin, person of interest. Talagang seryoso sila dito sa angkor daw na si CJ Hero. Doon sa robbery extortion na kasama ni Franco Mabanta. Naku, babae pa naman yun. Parang sama ng image pag napatunayan yan. Involved sa robbery extortion. Sa dating Speaker of the House. Good luck sa inyo. Pag sinabing person of interest, under investigation yan. Pero hindi pwedeng ibaliwala yan. Kasi lalo yan, may supwena na, pinatawag ka na. Humarap ka. Huwag kang magtatago kasi lalo kang masisira pag nagtago ka.